Okay. So, since bago ka pa lang, bago yung account mo, um, ang advice sa iyo is sundan mo yung Adventure Guide Volume 1. So, may sabi dito scouting area. So, ito din yung the best na way para mabilis yung pag-level up mo dahil every time na matatapos mo to, may corresponding na XP na matatanggap. So, ito yung Hero's Guide, which is the Adventure Guide Volume 1. May Volume 2, Volume 3, Volume 4. So, every time na matatapos mo yung volume, may kasunod yan. So, dahan-dahan, which is hanggang ma-level 80 mo. Minsan nga, nali-level 80 mo pa, pero hindi mo pa natatapos yung Adventure Guide. Pero, advice ko is, ito yung sundan nyo. Madali lang tong sundan. And then may achievement points. Ito yung mga rewards mo every time na tumaas yung mga achievement points mo. And ito yung equipment tab. Ito yung build tab. Sa ngayon, nakalock pa yung iba dahil kailangan mo pang mag-level up. Kailangan mong i-level up yung character mo para ma-unlock yan. So, build, wala pa. Kailangan mo pang ikuan. Ito, kailangan mo pang i-level up para maglagay ka ng skills. Then, ito yung story journal. So, as mentioned earlier, Guild Wars, ito yung core game mo which is yung main story. Tapos, may mini expansion which was libre before, Living World Season 1. Um, so, pag bago kang account, bago yung account mo, ito libre to. Living World Season 1. Pero I would suggest, wag mo munang kunin to dahil medyo may kahirapan to and kailangan level 80 para mag-survive dyan. Living World Season 2, nakalock to. Although nung lumabas to, libre to siya. Since kakasimula lang natin, pwede mo tong bilhin, which is 200 gems. Now, ang way ni Guild Wars para magkapera is through gems. Now, but ang maganda dito sa Guild Wars kasi, di ka nila pipilitin na bumili ng gems gamit yung real money mo. Pwede ding mag-convert ka through gold. Pag may gold ka, bili ka ng convert mo to gems. And meron din, pag bumili ka ng gems, convert mo to gold. So, depende yan. May ganito, like, ang rate ito, magbabago-bago to, depende. Ngayon, 167 yung 400 gems. And then, ito yung gem store. May mga, may promotions, which is mga, ito yung mga naka-promo na mga items. And Guild Wars is known for fashion. So, maraming fashion wars dito. Ito yung totoong endgame. Like for example dito, tingnan mo yung Battle Cape na wala tong additional stats na mabibigay. So, purely passion lang talaga to. And ito din yung may style, may mga utility, may upgrades. So, um, eto if may gusto kang bilhin talaga, eto nakakatulong to, mga recommended to, itong rune crafting, ito pang salvage to. So medyo advanced na yan, huwag mo natin tackle natin yan in the future. Then ito yung exchange, so dito ka magpapalit from gems to gold and gold to gems. Ito yung current na gold natin, so gold, silver and then copper. Wala tayong gems. And ito yung trading post. No, ang trading post sa Guild Wars is universal. By the way, sa account ko na ito, nasimulan ko na kasing gumawa ng character dati. So pag simula mo, pipili ka North America or Europe. Dalawa lang yung server na pagpipilian. Now, mega server yun. I believe dati-dati kasi may 24 na NA server and then 17 na EU. Now, ang difference ng NA sa EU is pwedeng mo makakausap yung mga if nasa NA ka, pwedeng mo makausap yung mga taga EU pero hindi mo sila makaka-party. So, hindi kayo magkikita, may parang invisible wall. Pwedeng mag-send ng items back and forth via in-game mail pero
hindi kayo pwedeng magkita talaga. Kahit mag-party kayo, pwede mag-party pero hindi kayo magkikita ever. Now, dito sa trading post, universal to. So, lahat ng binibenta dito, binibenta din sa EU. So, connected lahat. So, tatakal natin tong Black Lion trading post. Ito yung TP or trading post in the following episode. So, ngayon, focus muna tayo sa pa-level. Ang goal natin sa araw na to is mapa-level 10 natin itong character na to and magawa natin yung initial na story. So, sa ngayon, yung next na story natin is yung On the Mend. So, ma-unlock lang yan pag level 10 na tayo. So, ngayon, papa-level tayo. So, gamitin natin itong adventure guide, scouting the area. So, ito yung scouting the area. So, tatlo to. Ito yung guide mo kung ano yung quest dito. Heart yung quest dito sa Guild Wars. But it's tough with bandits and dangerous wildlife roaming the area. Don't wait for an invitation. Jump in and help them. So, 5 heart. So, every time... This is a waypoint. Waypoints appear on your compass, which is in the lower right corner of your screen. You can also see them on the world map, which you can access by pressing M. Press M again to close the world map. To teleport to a waypoint, open your world map and click on the waypoint to which you want to travel. Okay. So, pakinggan nyo lang yung mga tutorial. Maganda yan. Nakakatulong din yan. So, ito yung point of interest or POI. So, may minimap dito. Pwede mo increase to para mas malaki yung view mo sa minimap. Ito yung experience bar. Ito yung skills bar. Depende yan sa professional class mo. Then, ito yung mga skills mo based sa weapon. So, pag nagpalit ka ng weapon, iiba yung skill. So, ang skills dito is based sa weapon. And dito, yung mga profession skills, pwede yan palitan. Pero for now, hindi pa pwede. Nakalock pa siya. Level 11 pa tayo makapapalit. So, ito, susunod na gagawin is takbo tayo dito. Kunin natin yung waypoint. Okay. So, sa ngayon, may makikita ka ng mga players na mayroong mga mounts. So, yun, may mga expansion yun. Path of Fire expansion yung mounts. Gliding, Heart of Thorns, End of Dragons, Jade Bot, meron din Skiff, Turtle na mounts, maraming mounts dito. Iba yung mount system ni Guild Wars and ito yung quest system ni Guild Wars. May guide din. Instead of the conventional kill and then complete the quest, dito is hearts. So babasahin mo lang kung ano nakalagay dito. Like, sabi niya, help Dia, tending corn, stomping worm. So every time na ma-accomplish mo yun, tataas tong bar hanggat mapupuno yung heart. So ito, kukunin mo lang tong corn. So yan, tumataas na. So ito yung quest system ni Guild Wars. Okay, so ang Guild Wars din is may mga dynamic events na mangyayari. My cows thank you. So, everyone who eats beef and drinks milk thanks you. Lalabas yan every now and then. Pwede kang makakasali. And ang maganda sa Guild Wars is yung loot system dito is individual. So, hindi siya shared. So, kung anong loot mo, sa'yo lang. Hindi makakakuha ng iba. Maganda din yan kasi ang participation is lahat-lahat. So, walang mag-aagawan na makapapatay ng boss. So, ganyan. So, hindi. Every time na may events, lahat pwedeng sumali and pag may participation ka, may matatanggap ka. Depende sa mga participation na gagawin mo. May iba na may level of participation. The higher the participation, the higher the rewards. So, yan. Attack lang attack. So, since nag-level up tayo, may additional skill tayo. So, every time na mag-level up, dadagdag yung mga skills ng weapon mo.
And then, pag papalitan mo yung weapon, kasi di ba nung level 2 tayo, may natanggap tayo na dito ng weapon bago. So, makikita mo, ito yung equip natin, yung crack longbow. So, yun ang naka-equip. And then, since yung binigay sa atin may bago na bow, so pwede natin i-equip. Right-click lang and then equip. Okay. Now, mababago siya. Then, ito, materials to, drop to ng monsters. So, sa Guild Wars kasi may tinatawag na material storage, may bank storage din. So, ito, pwede mo to siyang i-deposit by clicking this one. Deposit all materials. Pag click mo nito, automatic yan malalagay sa material storage mo. So, yan, tapusin natin tong heart para mag-level up tayo. So, sa Guild Wars din, Guild Wars 2, may mga emotes. And then, since dito sa Adventure Guide, may nakalagay dito na do an emote. So, using emotes. So, ang emote dito is either slash, dance, and then sasayo yung karakter mo. Yan, nakatanggap ka ng experience. O yan, may bag na tayo na binigay. So, ang bag dito, ito yung magpapalaki ng inventory mo. Since nakakuha tayo ng 24, so initially may 20 bag slot and then may 24 tayong natanggap and then may bagong binigay ngayon na 8. So yan, magdadagdag siya. Dito, ma-unlock mo to pag bibili ka ng gems. So even if free account ka, pwede kang mag-convert from gold to gems, so pwede mo itong ma-upgrade. So may experience mo. Ang kaibahan lang talaga ng free account saka may expansion na account is may mga limitations tulad sa dito sa trading post. May ibang mga items dito na hindi mo siya mabibili pag free account ka. So, pero may yung mga kailangan mo na items na kailangan sa pag-level up, makukuha mo din. So, yan, natapos na yung heart. So, no need na to go back to the NPC. Matatapos lang yung heart, bibigyan ka ng karma. So, dito sa Guild Wars, may karma, which is form of currency, magagamit mo. And then, marami pang iba. Ito yung wallet mo. Makikita mo rito kung anong currency meron ka. So, sa Guild Wars, napakaraming currency at iba-ibang gamit yan. So, yan. As you level up, as you progress, madadagdagan yan. Okay, so balik mo na sa inventory and then level up tayo next. Yan, mga neutral yan. So, hindi siya mag-a-attack sa'yo. Hindi siya na-aggro. And then, isa din sa maganda dito sa Guild Wars is yung tinatawag na level scaling. So, ito yung starting point ng humans, Village of Shaymore. Pero pag, like for example, may kasama ka o may kaibigan ka naglaro ng Guild Wars, ibang race yung pinili na Char, pwede kang mag-teleport doon sa lugar ng mga Char, which is dito banda sa may Black Citadel. Ito yung starting point nila sa Village of Smokestead. Pwede kang mag-waypoint dito para yung kaibigan mo na nagsimula, sabay kayo nagsimula ng free account, so pwede kayo mag-party kahit iba yung race. So, same pa rin yung adventure guide, pero iba na yung lugar, iba yung mga kalaban. So, ito, pwede mo tong kalabanin. Ito, hindi siya agro. Pag kinalaban mo, magiging agro or pupula. Magla-light red. So, ang loot system dito, pwede mong pindutin yung F para makaloot. Okay? So, yan, pwede mo i-agro yung iba or hindi. So, ito yung mga pwede mong interact. So, every time na mag-interact ka, minsan may lalabas ng mga kalaban, minsan wala. Pero may progress yan dun sa heart bar. So, makikita mo yan kung ito yung na-complete mo na. And, pag gusto mong pumunta sa mga lugar, may mga waypoints. So, may pamasahe yan. Depende. Kasi ito, 6 copper, papunta dun. Dito, 6 copper din. So, papatay lang tayo ng mga kalaban dito para matapos natin yung heart para mag-level up din tayo.
Not enough energy. Then, yung sa Guild Wars, pag mataas na yung level mo, may weapon swap. Usually, ang isang character is may dalawang weapon. Either dual hand or um, main hand saka off hand. Pag single hand na weapon, like for example sword, may shield din. And lahat ng mga characters, limited siya sa mga weapons na pwede mong isuot. So dito, like for example, ito yung mga weapons, pwedeng gumamit ng hammer ang ranger, pwede longbow, shortbow, main axe, saka offhand axe, pwede din dagger, offhand, great sword, pwede, main, mace hand, offhand and on hand, saka torch. And then may spear din, para sa underwater, may aquatic spear, may harpoon, and then celestial avatar. Ito, depende na to, ibang sa mga skills na to. May sa elite specialization ng ranger, which is druid. And ang combat system ng Guild Wars is may underwater din fight. So, pwede may kalaban sa underwater. And hindi ka mamamatay dahil mauubusan ka ng hangin. So, walang ganun sa Guild Wars. I mean, Guild Wars 2. So, yan. Pag lalampas ka sa ibang threshold ng heart, so, magbabago yung quest mo dito sa taas. So, pwede ka bumalik dito para matapos mo kasi konti na lang. Mas maganda, ubusin mo yung or tapusin mo yung heart para mag-level up yung character natin. So, yung goal natin na araw na to is mag-level 10 tayo. Yan, nag-level up na. Okay. So, next na heart naman tayo. Tingnan natin, okay. So, patayin lang itong mga kalaban. So, yan, dagdagan na yung skills natin kasi nag-level 4 na tayo. Then, ang Guild Wars, isang main feature talaga ng game na to is time. So, hindi siya tulad ng ibang game na kailangan mo magmadali. Doesn't mean na July 2025 ka na nagsimula, mapag-iiwanan ka na. Dahil since horizontal yung progression dito, yung items mo na ginamit mo today, kahit ilang expansion pa mangyari, relevant pa rin siya. So, di mo siya kailangan na habulin yung mga bagong weapon or bagong armor. So, hindi mo kailangan magpapalit. Then, ang iba-ibang rarity yung mga items dito. Pag-uusapan natin yan pag kailangan na natin maglagay ng mga armor. So sa ngayon, hindi mo na relevant yung mga armor kasi maliit naman yung level requirement dito. And as mentioned earlier, may level yung mga maps dito is may level scaling. So like tulad dito sa Queensdale, yung level is 1 to 15. Now, if ever na level 80 ka na tapos pupunta ka dito sa Queensdale, magle-level down yung character mo. Lahat ng mga stats bababa para sa dito na map. So, 1 to 15. So, ibig sabihin, kahit level 80 ka na, walang God mode dito. So, hindi ka magiging Almighty God dahil level 80 ka na. So, pwede ka pa rin patay ng mga kalaban dito kahit max level ka na. Then meron din mastery system after ma-max ka na. And ang mastery system is may corresponding na mga skills. So, may makikita ka dito na mga tao na I think ang max level ngayon is 633. So, yun, max yun yung mastery level nila. Hindi yung level. Level nila is 80 pa rin. So, ito, may talon-talon. Ito, edit punta, kunin mo tong vista. So, vista is parang overview na yan ng lugar. So, maganda din to. Visually pleasing. So, yan.
So, ipapakita niya yung layout ng lugar. So, depende sa iyo if trip mong panoorin to, may cutscene para ipakita niya yung buong lugar. Tapos, babalik siya. Okay. So, yan. May content dito, pag mataas yung level tapos mahuhulog ka, may damage na makukuha sa'yo. So, ito. Sabi ko kanina, may underwater fighting scene dito. Sa ngayon, di muna tayo makapaglaban dahil wala pa tayong underwater na weapon. May ibang skills din pag nasa underwater ka. Depende din yun sa weapon na isusuot mo. Then, Guild Wars is an MMO sandbox. So, medyo mas malawak yung magagawa mo dito kumpara sa ibang game. Most people don't realize trees are male and female. You don't have both. So, usually yung mga starting areas, yun ang mga may mga tutorials. Then, titingnan natin yung inventory natin. So, yung mga materials na pwede natin i-store sa material storage, click mo lang to. And minsan, magkakalat-kalat yan. May sorting din na ito na skill, click mo lang to para makompact siya. So, ito, may selectable to na helm. So, yung pipiliin mo is base sa class mo. So, ito heavy siya, so hindi mo to masusuot. I didn't see you Ito there. light, medium, so ito masusuot mo. So, piliin mo to. Accept. Malalagay ito sa inventory mo. And then, since sa item natin, inventory natin, sa equipment, wala tayong helm. So, lalagay natin tong helm. Which is, right-click mo lang. And then, equip. So, ang weapon rarity, ang armor at weapon rarity dito is ito. Ito yung fine white. Mayroong Hit the trees and blue, make them shake. tulad How nito, else are you gonna get the which apples is down? Oh, and fine. watch out for Then may spiders. green din na masterwork. Yellow is rare. Orange is exotic. And then ascended is purple. And then dark purple is legendary. So legendary and ascended, pareho lang sila ng stats. Ang maganda lang sa legendary is convenience. So, if meron kang legendary na weapon, pwede mo siyang palit-palitan ng stats. Unlike sa ascended, permanent yung stats, pero may option din naman na palitan mo yung stats, pero may mats na kailangan. So, ito, kukunin mo lang yung quest dito ngayon o may event dito ngayon. Yung mga events dito is magmamark ng bilog. Hit the trees and make them So, pwede lahat mag-participate. Ang event dito is help ito farmhand Paris to collect apples. So, kukolect ka lang ng mga apples tulad nito, mga shiny apples. Malalagay yan sa inventory mo. Quest item yan, event item. And then, bibigay mo sa kanya. May icon na ganyan, deposit mo para ayun, makikita mo yung contribution mo. So matatapos yung event pag napuno na yung mga apples niya. So magpa-participate yung mga players dito. Lalagay nila yung nakuha nilang apple, and then pag natapos yung event, may corresponding silang experience na matatanggap. And then, since dito sa adventure guide natin, may option dito na sinasabi na events o completing events 1. So, 3 events. So, ito, isa na to sa mga events natin. Kakatulong to sa pag-level up natin. If matagal ka nang naglalaro, madali nang magpa-level ng character. Yung iba dito, marami yung mga characters nila. Kasi pag may bagong character ka, kailangan mong ipa-level. May option na madaling mapa-level yung character mo if may maipon ka ng mga tomb of knowledge. Depende sa gagawin mo. And isa din sa tip na mabibigay ko, if gusto mo talagang i-try ang game na to, I would suggest excuse me. Start ka sa PvE, which is player versus
monsters. Now, if mahilig ka naman sa PvP, ang maganda dito is kahit level 1 ka pa lang or level 2, Hello there. excuse me, inuubo na tuloy ako. Um, pwede ka magsimula agad. So, pipindutin mo lang tong PvP dito. And then, play. So, unranked to. Lahat ng skills mo ma-unlock siya. And then, ngayon, since may season ngayon, I'll take what you have, but we're ang almost unranked out of dito time. or ang PvP dito is structured conquest PvP, 5 versus 5. Paminsan-minsan may rank din na 3 versus 3, 2 versus 2. I think meron din silang bagong style ng PvP na sa beta pa. I think magbe-beta ulit sa August. Yun ang push type na PvP. Pero hindi pa siya talagang release pa. So meron pa silang mga beta na tinatry. So yun, nag-level up na naman tayo. Eto, so may bagong weapon. Pipili tayo dito either greatsword or torch. So I would suggest go for greatsword. Yan, may bagong weapon. Now, I think hindi pa kaya ng level natin na maglagay ng secondary na weapon. Ito, ma-unlock pa to at level 10. So, pwede mo tong palitan pag gusto mo na mag-melee. So, since ranger, pwede siyang mag-longbow, pwede siyang mag-greatsword. So, gamitin mo natin itong greatsword. So, sa nakita nyo, bago na yung skills ko dahil bago na yung weapon ko. So, kunin natin tong waypoint para if ever na babalik tayo dito, click lang natin yung waypoint doon sa map. Okay. So, ito may dodge na training. So, ang dodge dito is by default nakaset to B. May double tap din, pero I would suggest punta ka sa settings, tanggalin mo yung option na double tap or disable yung saan ba yun dito? Active double tap. Hindi ko makita Disable dodge. Yan. Double tap to evade. So, uncheck mo yan. Kasi paminsan-minsan pag di mo kailangan mag-dodge, pag na-accidentally double tap mo, magda-dodge yan. Lalo na sa mga like matataas na lugar. Pag na-accidentally mo na double tap, mahuhulog ka at mamamatay. So, since disabled na, wala nang double tap. So, to evade, click on V. So, directional yung evade dito. Pwedeng forward V, pwedeng side V, or back. So, yan, naantayin mo yung kwan dito, yung ano bang tawag dito, yung stamina mo. So, yan, pwede na tayong para makuha natin yung chest. Yan. Meron ding adventure guide. Okay, complete na natin yung dodge. Okay, and as mentioned earlier, ang isa sa mga pinakamagandang feature sa Guild Wars is time. So, hawak mo ang time mo dito. Maglalaro ka kung gusto mo. Titigil ka kung gusto mo. Babalik ka kung gusto mo. So, pagbalik mo, hindi ka mapag-iiwanan ng mga kasama mo kasi pwede mo silang habulin sa level at sa ginagawa nila. So, sa ngayon, since free account tayo, lulubusin natin to, yung free account. So, ayan. I'm dying here. So, paminsan-minsan may chat dito, may kita ka, may mga link na binibigay yung mga ibang tao dito. Minsan may mga event yan, so hindi pa natin na-explore. Pwede mong i-click yung ganyan pag
highlight mo yung waypoint, and then hold mo yung shift. Left click mo, lalabas yan dito. So, ito yung say na chat. So, within parameters lang. Para makita mo yung chat palagi, pwede mo tong i-click, show and hide. So, if facing left, naka-hide siya. Pag right siya, always nakalabas yung chat. So, makikita mo, like ganyan, no, tatlo, SB. So, world boss yan dito sa Queensdale, dito banda. So, hindi pa natin na-explore ngayon kasi low level pa tayo. Pupuntahan natin yan, tapos tatakil natin yan pa sa ibang mga episodes. Since ngayon, ang goal natin is maging level 10. Leave me be. Level 6 na tayo. Get over here and help me! So, over time, maiipon-ipon yung mga items dito. So, click natin to. Uy, maganda to. Mas maganda to na boots kaysa sa suot natin. So, pwede na itong palitan. Pero ngayon, kasi in combat tayo, hindi tayo pwede magpalit ng... So, mag-out of combat muna tayo. Either lalayo ka or papatayin mo yung kalaban. So, yan. Pwede natin palitan to. Mas malakas to. Yun, may bagong skin na na-unlock. So, para mabawas-bawasan tong inventory mo, kasi may material storage tayo dito, deposit natin. Ito naman, event item to. Since extra na to, pwede mo tong itapon. Kasi, minsan hindi yan nabibenta, walang value yan. So, pwede mo lang itapon yan agad-agad. Ito din kasi yung struggle dito sa Guild Wars is inventory management. So, ito, pipili ka ng boots. So, titingnan natin. Ito. I think mas malaki to. And minsan-minsan kukunin natin yung mga boots kahit hindi natin or yung mga armor na hindi natin kailangan para ma-unlock yung skin. So tulad nito, since hindi pa naka-unlock yan, pipili natin. Yan, naka-unlock na siya. So ito ulitin natin. Ito, okay. Kunin natin kahit hindi natin magamit para ma-unlock lang yung skin. Para mas marami tayong options. So, dito yan sa wardrobe. Piliin natin tong wardrobe. So, pwede mo itong palitan yung skins ng wardrobe mo. So, every time na papalit-palitan yan, pero gumagamit siya ng ganito, transmutation charge. Sa ngayon, wala tayong transmutation charge. Pwede kang bumili sa gem store, pero I would suggest wag mong bibilhin. Depende na sa'yo kung talagang passionista ka, yan, pwede yan, bili ka sa gem store at may pera ka naman. Pag wala naman, sayang lang. Kasi kuha ka ng libreng transmutation charge over time. So, sa ngayon, di mo natin magagamit yan. So, ito, since di natin magamit to, tapos hindi to mabenta, hindi din to masalvage, tapon na lang natin. Tapon. Ito, mas malakas to. So, lalagay natin to, equip natin to. Okay. Ito, may makakalagay na pwede siyang i-salvage. So, salvage standard siya. Pag hindi siya ma-salvage, like tulad nito, wala siyang option na salvage. So, hindi to masa-salvage. Mamaya, makakatangkap tayo ng salvage kit. Ito, soulbound to, hindi to masa-salvage. Ito, since di mo natin mabibenta, I think di natin mabibenta to. Patry natin mabibenta ba to or hindi. Ito, kunin natin to, just piece. Okay, mas maganda to. Hindi tayo makapagpalit ng kasi in combat. Am I amazing? So, kahit pumapatay ka ng mga kalaban, may mga achievements ka na natatanggap. So, for now, achievements natin dito, 22 pa lang. Ito, pwede natin to isuot. Okay. Ito, soulbound to, tapon natin to. So, kailangan mo talaga dito maging vigilant sa inventory mo dahil napupuno to.
So ito, kunin lang natin yung skin. Tapos tapon. Ito, kunin natin yung skin, unlock, and then tapon. Ito, soulbound, tapon na to. Ito, bugs, double click mo para i-open. Okay, materials. So, deposit. Ito naman, item to. For now, di kasi natin nagagamit to. Para to, may special event to na gagamitin. And di naman to nabibenta. So, pwede natin itapon yan. Okay. So, over time, malalaman mo rin yung mga items dito na pwede mong itapon or pwede or hindi. So, depende na yan sa'yo. Kailangan maging proactive ka talaga kasi mapupunot yung inventory mo. So, meron na tayo nito. Wala pa tayo nito. Kunin natin to. Okay? Then, tapon. Kasi, hindi yun nasa salvage, di nabibenta. So, tuloy natin yung heart. Lapit na to. Skill. Pwede nyo i-try yung mga skill. Ito, mga event item. Pwede itong kunin. Tapos, pwede nyo ibigay sa heart ko. Minsan, may mga heart na nabibigay ng kwan or nanghihingi ng items para mag-progress. So, pwede tayong bumalik doon sa heart. Bigay natin tong items. Oh, event to. Stolen stock. Actually, napakadali lang ng game na to. Kahit maliliit na mga bata pa. May anak din ako dito na naglaro ng Guild Wars dati. Ngayon, focus muna sa school niya. So, ito. Bibigay natin tong mga ganito. So, I found a stuff in the cave. So, deposit. Okay. Yan, tapos na. Then, mga ganito, NPC, may mga binibenta din sila. Like tulad nito. Ito yung may binibigay na enhancement. So, dagdag yan sa stats mo. Pwede tayong bumili. Ito naman, nourishment. So, magic find. May mga stats dito na binibigay. And meron din dito mga accessories. Ito, pwede natin bilhin kasi meron tayong 531 na karma. So, bilhin natin to para dagdag to. May 3 na healing power. So, yan. Then ito, pwede na tayong bumili para matry lang natin. Isa nito at isa nito. Then, ang maganda dito, since NPC to, pwede tayong magbenta ng mga gamit. So, ito, sell. Now, practice to ha. Every time na pupunta ka sa mga NPC na ganito, pindutin mo lagi yung sell junk. So, automatic, lahat ng mga junk na walang value, mabibenta yan. Ayun, yung mga junk yun. So, dagdag yun sa funds natin. Ito naman, yung iba, pwede mong ibenta or pwede mong isalvage kasi may salvage yan na option. So, for now, di muna natin ibibenta. Ito, soulbound to. So, pwede benta na lang natin to. Di naman nagagamit. So, benta. Ito, soulbound din. Benta na lang. Okay. So, yan di muna natin ibibenta. Kasi may space pa naman tayo. So, yung accessories, lalagay natin yan dito sa equipment. Makikita mo ang accessories dito sa taas. So, click natin to, ha-highlight siya. So, pwede mo siyang i-drag and drop. Or, pwede din i-double click mo lang. Yan. Okay, may accessory na tayo. Then, compact. And then, gamitin natin to. So, ito is magbibigay ng enhancement for 15 minutes. Double click. Ito, nourishment for 15 minutes. Okay, may dagdag siya na experience plus 10% experience and 10% experience per kills. Okay, dito yung lalabas. Ito yung mga buff mo. Okay, so punta tayo ulit. Tapos, may dito na lang tayo. May makukuha din tayo doon pero dito may vista kasi dito eh. Pwede natin balikan yan doon mamaya. So, dito tayo. Or dito na lang tayo. Kunin natin yung vista. Depende yan. May iba-ibang route kasi. Ito ang maganda pag naka-sandbox ka.